Kapatid, sa mga restaurants, nagbe-base tayo minsan or kadalasan sa mga o-orderin natin kung ano yung nakikita natin sa menu. At napapa-order tayo dahil sa advertisements, sa picture, kung nakikita natin na napakasarap nung isang pagkain na yon, at kung gaano karami yung sahog, kung gaano kalaki yung sa picture, at kung ano yung mga kung ano yung mga kasama pa niya or may mga side dish. 'Di ba? Kunyari pag halo-halo, nakikita natin sa picture, aba, may mga ube, may plancha, ay leche plan, may mga sorry, may mga buko. So nakikita natin talagang na-entice tayo at yun ay napapa-order talaga tayo, 'di ba? Yun nga lang nadidismaya tayo kung dumating yung order at nakita natin, ay halo-halo, ang liit pala ng serving. Nakikita natin, ay wala palang sahog. Ba't walang ube na toppings or walang leche plan? Bakit ganito lang yung ibinigay, iba yung sa picture? Kasi iba talaga yung, minsan, iba yung mga in-expect natin sa reality, di ba? Pero masaya tayo kung parehas ng kung ano yung nasa picture, kung ano yung nasa menu, nakikita natin yung dumating na in-order natin ay parehas doon at talagang nagugustuhan natin yung serbisyo o produkto ng restaurant na yon. So, ganito sa Biblia, mga kapatid. Hinahayag dito ng Diyos kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang grasya, kung ano ang larawan ng mercy at ang kanyang pag-ibig. Pinakita dito yung hustisya niya throughout the history at ano ang disenyo niya sa sovereign God sa kaligtasan na nahayag sa gospel. At sa Biblia, mga kapatid, hinayag din niya doon kung ano yung larawan ng mga buhay ng mga iniligtas niya ng church para pwedeng masalamin ng church ng mga bawat professing Christians ang kanilang buhay sa scripture. Nagmamatch ba? Ito ba yung aking pinapamuhay? So meaning, may expectation sa isang buhay Kristiyano dahil may mga descriptions na ibinigay ang Biblia. Okay? At iyon ang nakabase, at iyon ay nakabase kay Jesus Christ. Since Christians are described as imitators of Jesus Christ. Hindi lang tayo binibigyan ng character development, pero ang description ng scripture ay ang character ni Jesucristo na dapat imitator tayo, na dapat nagre-reflect sa ating mga buhay. Christians are described as representative of God in the world. Meaning, nire-reflect ng Christians kung sino ang Diyos, ano ang Diyos through our lives. At in other words, mga kapatid, di dapat sila maging stranger sa nakasulat sa Bible. Di ba? Minsan, bakit ganito yung nakasulat at iba yung iyong pinapamuhay? Iba yung pananalita mo. Iba ka mag-isip. So ito yung panawagan ni Pablo, ni Apostle Paul sa Church ng Rome, na ang buhay nila ay dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Ang buhay nila ay nakaayon sa katotohanan. Hindi ito strange sa Scripture. Pagkatapos nilang maunawaan ang grasya at mercy ng Panginoon, sa chapter 12 onwards, ay ang panawagan naman niya para mamuhay sila sa Panginoon. Ayon doon sa mga nalaman nila, sa mga gospel blessings. Sabi nga dito sa chapter 12, para makita natin yung mga tatahakin natin na lessons, sa chapter 12, 1-2, sinasabi dito yung kung paano tayo makitungo, ano ang relationship natin sa Diyos. 12:3-21, ito naman yung relationship natin towards our brethren. 13:1-7, ito naman yung relationship sa government. 13:8-14, ito 14 relationship natin sa neighbor, at yung 14:1-15-13 relationship towards other churches. Okay? So makikita natin talagang ito yung exhortation ng
ni Pablo, at kung maire-reflect natin sa Decalogue, kitang-kita. 12 to 1. Ay 1 to 2 ng Romans 12, inuna niya ang relationship sa Diyos. At yung relationship sa brethren, magmahalang kayo, i-honor mo ang iyong parents, at yung relationship sa other people, wag kang mag-steal, wag kang mag-covet. So nakikita natin, ito talaga ay isang expound ni Pablo sa kung ano yung itinuturo ni Kristo. Nagtutugma. Hindi siya gumawa ng sariling mga mandates na alam niya ito yung dapat na ibigay sa mga churches, pero ito pa rin ay naka-root sa gospel. Ito pa rin ay naka-root sa teaching ni Kristo. At andito pa rin tayo, dito nga sa ating pag-aaral, inuuna nga natin relationship natin sa Diyos, sa beginning verses ng chapter 12, that Paul are inviting believers to live in worship and to offer their bodies as a living sacrifice to God as their spiritual worship or as their reasonable or logical service sa ating Panginoon. At ganun din sa ating mga mananampalataya, hindi lang sa mga Kristiyano sa Roma. Sinasabi at panawagan din sa atin ito ng Scripture na tayo ay mamuhay sa pagsamba at mamuhay at ialay, ihandog natin ang ating buong-buong pagkatao sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung last sermon natin sa verse 1 na we learned na mercy is the highest basis of our worship. Yung ating pamumuhay, ang ating logical na pamumuhay at pagsamba, dapat nakaangkla, nakaugat sa habag ng Panginoon. Ito ang basihan, hindi dahil sa ating mga emotions lang. At ang worship natin ay ito ang highest end. Highest pa. The highest end of our living. This means we have to offer ourselves as a living sacrifice, as a regenerated in Christ. Not like a dead man in the world na hindi nakakakilala kay Kristo. Na as Christians, ang ating pamumuhay ay dapat nagpapasakop sa salita ng Diyos. We offer our bodies in obedience and submission. Hindi para maligtas tayo, hindi para tayo ay tanggapin ng Diyos, pero dahil tayo ay nasa pamilya at parte na tayo ng household ng ating Panginoon. Tayo na ay nasa kanyang kaharian at ito lamang ang logical na pamumuhay ng isang citizen at pamilya ng Panginoon. We give our all in all to God to do His will dahil yun yung logical na uri ng pamumuhay na natin ngayon na kay Kristo tayo. So this morning, pupunta na tayo sa verse 2, mga kapatid. So I invite you to open your Bible sa Romans 12 at simulan ulit natin sa verse 1. Pero magpo-focus tayo mamaya sa verse 2. Okay? So lo and behold, this is the very word of God. Verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yan ang salita ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. Tayo muna ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong salita at nawa ay pagpalain mo ang maririnig namin, ang mensahe na ito, ang sermon na ito sa aming mga puso. At nawa ay magdulot sa amin ito ng mas lalong pagsuko ng aming mga isipan at paglilinis, Panginoon, ng aming mga old thoughts, Panginoon, sa aming pamumuhay. Muli, Ikaw maitaas, bigyan mo kami ng awa, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Again, these verses are inviting the believers in Rome to live in worship after nila marinig ang mga doctrines from Romans 12 or Romans 1 to 11. So, yung Romans 12:1 na natakal natin last sermon sa verse 1 states the command and exhortation.
Sa verse 2 and onwards, explains how to obey yung panawagan sa verse 1. At dito sa verse 2 nga, ipapakita nga kung ano yung dapat, kung ano yung itsura pagbibigay ng ating mga sarili, pamumuhay sa ating Panginoon, at ito nga ay sinimulan sa ating isipan. Okay? And so in short, we are called to present our bodies by presenting our minds first. Hindi yung ating kamay agad, hindi yung ating mga paa, yung ating bibig, yung isip muna ang inuna ni Pablo dito. So ito yung mensahe sa atin ngayong umaga. Believers are called to transform their minds that is patterned by the gospel that leads to Godward-mindedness. At para ma-explain sa atin, may titignan tayong dalawang application, dalawang practical na puntos para maunawaan natin ang mensahe na ito. Una, an appeal to fashion our minds after God's mind progressively. Ang panawagan na hubugin ang ating mga isipan ayon sa isipan ng Diyos ng may pagpapatuloy, at an appeal to discern our will after God's will increasingly. Isang panawagan na suriin at iayon ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos ng may paglago. Okay? So, pagpapakita ng sa point 1 natin, an appeal to fashion our minds after God's mind progressively, pagpapakita na tayo ay niligtas, kinreate ng Diyos, at ang intention niya ay mai-align, magkaroon tayo ng isipan na katulad ng isipan niya. Kasi nga, sa Genesis 1, sinabi sa atin, we are created into His image. Yun nga lang, na-distort, dumilim yung ating isipan, yung ating mga puso dahil sa pagpasok ng kasalanan. At ito yung dapat na linisin ngayon. Ito yung promise ng Panginoon na tatanggilin niya sa atin yung disobedience niya. Kaya nga tayo binigyan ng bagong puso, ng bagong spirito, at isinulat ang kanyang batas at kautusan sa ating puso para magkaroon tayo ng pagsunod ng may buong ingat sa Kanya. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon matapos tayo magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Sabi nga sa verse 2a, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Alam niyo po, nung time, yung time ng mga Greco-Roman, hindi mahalaga ang pag-iisip nila. Ang focus lang nila ay basta sumunod ka. Mag-submit, kahit walang basehan kung bakit ka magsasubmit. And same as today, mga kapatid, maraming religion ngayon na ganito ang kanilang paglakad. Walang pinapasok sa isipan ng mga bawat miyembro na galing sa salita ng Diyos. Walang katotohanan na itinuturo. At ang matindi dito, kung mag-demand, sobrang tindi. No? Mag-demand ng obedience at submission, ito yung kanilang focus. Hindi na mahalaga kung ano yung alam. Kung hindi na mahalaga kung may salita ng Diyos silang itinuturo. Ang paraan nila ay mag-focus doon sa emosyon. Ibabind ang conscience mo para ikaw ay sumunod lamang sa kanila. Pero si Apostol Pablo, mga kapatid, ang appeal niya ay offer our minds to the Lord. Yung isipan nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Hindi lang merely sinasabi ni Paul na magpakabuti kayo. Hindi niya sinasabi na huwag kayong mag-isip ng masama. Ang sinasabi niya, i-conform nyo ang iyong isipan sa isipan ng Diyos. I-fashion mo ang iyong isipan sa isipan ng Diyos. I-pattern mo ang iyong isipan sa isipan ng Diyos. At dahil dito, magiging godly kayo. Hindi lang niya tinuturo na magpakabuti tayo. Ang tinuturo niya maging godly ang believers. Tignan niyo po, gusto ko pong i-note ito, Paul frames a
fold appeal, a negative and positive appeal, emphasizing that these two aspects are inseparable. Nakita natin, nagsimula si Pablo sa warning. Do not be conformed to this world. Negative. Meaning, huwag ka magpahubog sa mundo. Yung word dito, yung mundo, hindi ito yung physical na tinutungtungan natin ngayon, pero ito ay ginamit din ito as yung aioni or ayon sa Galatians 1:4, meaning yung present evil age. So sinabi sa Galatians 1:4, Christ who gave Himself for our sins to deliver us from this present evil age, according to the will of our God, the Father. So yung kalooban ng Diyos, huwag tayong umayon sa panahon ngayon dahil ang panahon ngayon ay masama. Ang panahon ngayon ay makasalanan. O sa ibang salin, Christ has rescued us from this evil age. Napakaganda. Hindi niya ibinigay sa atin ito na actively tayo yung aalis sa pattern ng mundo, pero ni-rescue tayo ni Kristo sa kanyang pagkakamatay sa krus. Ni-rescue tayo sa kadiliman ng present age na ito at inilipat sa lightness ng kanyang kingdom. This refers, itong wicked age na ito, this refers to the system of the world. At dahil ang ideas at prinsipyo ng mundo ay characterized by sin and opposition to God's will. Wala kang kahit saan ka pumuntang munisipyo, kahit saan ka pumuntang opisina, kung iyon ay hindi mananampalataya, yun ay laban sa Diyos. Yung kanilang ginawang pattern ay laban sa Diyos. Meaning, ang Kristiyano ay hindi dapat magpa-conform dito sa mga ideas at prinsipyo. Kaya yun ang winawarn sa atin ni Pablo, na wag kayong magpaayon, magpahubog, dahil lahat ng makikita nyo na nasa mundo ay opposed sa kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpa-impluwensya sa takbo ng mundo na katulad ng ginagawa ng mga taong patay na sa spiritual. Di ba according sa Ephesians 2:1-3, ang isang wala kay Kristo ay lumalakad sa course ng mundo, sa takbuhin o sa daan ng mundo. Andiyan ang pride, andiyan ang disobedience, nandiyan ang rebellion. Sa mundo, umiiral ang prinsipyo ng palakasan, survival of the fittest. Sa mundo, normalize ang self-centeredness. Sa mundo, normal ang moral corruption. Basta magawa mo lang ito para sa iyong success. Para ikaw ay magkaroon ng accomplishment, mas mawasak or magawa mo man ito sa kadiliman ng kasalanan. At according sa Romans 1:18-32, ang mundo ay ungodly na may mga foolish thoughts na hindi lang sinusuppress ang katotohanan, dinidistort at pinipervert pa ang creation order ng Diyos. Kaya tignan nyo, sa social media, makikita natin ang takbo ng mundo. Nililegalize ang abortion, nililegalize ang mga divorce, sinusuport ang LGBTQ, banana Q, sinusuport ang feminism. And sad to say, mga kapatid, mga same-sex marriage, no? And sad to say, maraming churches ang nag-exercise ng gantong crooked na belief. Hindi lang sa mundo makikita to. Maraming iglesia ngayon, ganto sila maglakad. Ganto ang kanilang pamumuhay. Kaya ang appeal ni Pablo, Christians, believers, mga in Christ, church, huwag kayong umayon sa paniniwala sa mundo. Huwag kayong magpahubog. Bakit kaya sinabi kong magpahubog? Kasi nasa passive voice ito. Huwag tayo magpakontrol sa mundo. Huwag tayo magpasakop sa mundo. Kasi pag binuksan natin, hindi tayo nag-guard, gamit ang salita ng Panginoon, makokontrol tayo ng mundo.
Mako-conform tayo sa Kanya. Again, walang neutral. It is to conform in Christ or the other way around. To conform in the Word. Walang bukas, ay hindi. Nasa zero lang ako. Babalik na lang ako kay Christ. Hindi. Pag wala ka kay Christ, mundo ka. At hindi mo kailangan maging sobrang sama para masabing nasa mundo ka. Yung isipan mo lang, nag-iinom ka ng tubig na para lamang sa'yo. Kamunduhan yon. Hindi yon para sa Diyos. Kaya meaning, do not listen to the things of the world. Do not listen to the temptation and evil things of this sinful age. Makasalanan ng mundo. Kahit pa ang sinisigaw nito, kapayapaan. Ang sinisigaw ay magmahalan. Ang sinisigaw ay equality. Lahat yan ay crooked. Lahat yan ay distorted. Kaya huwag tayong makikinig sa sinasabi ng mundo. At di lang tayo na-exhort ni Paul na huwag magpahubog sa makasalanang panahon ngayon. Pero ine-exhort din tayo positively. Nagbibigay siya ng sharp contrast. We must renew our minds. Hindi dapat tayo lang, meaning while we are not only conformed to the word, we should also renew our minds in the Lord. Ang katulad ng pagiging passive voice ng do not be conformed kanina, passive voice din ito, mga kapatid. We must have renewed minds by conforming to God's mind. At para ma-conform ang ating isipan, ay dapat magkaroon tayo ng submission sa Kanyang salita. Kung ano'y sinasabi ng Scripture, doon lamang tayo magpapasakop. Kaya nga, di ba sabi ni Paul, ikaw ba ay slave ng mundo? Slave ng sin? O slave ka ni Kristo? Either way, hindi tayo pwedeng maging walang master na kumokontrol or gumo-govern sa atin. It's either the world, the sin, the devil, or yung isa na ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Nasaan tayo ngayon? Nasaan ang pag-iisip natin ngayon? Nakasubmit ba sa Kanyang salita? Kaya in short, we should have full submission of our minds to the truth. Kung maalala nyo, yung Greek word ng repentance, ito ay metanoia. Ibig sabihin, ito ay change of mind. Pagtalikod from this side at pagharap dito sa this side. Meaning, ang metanoia ay turning away from sin and turning to God. Pagtalikod sa kasalanan at paglakad kay Kristo. Ito yung godly grief na pagbabagong direksyon ng ating buhay, ng mga buhay na may pananampalataya kay Kristo. At ito yung bagong direksyon na ito dahil sa godly grief, sa ating change of mind, ito ay maglilid sa transformation of our hearts and our desires. So parang ito yung sinasabi sa atin ngayon, na ang buhay natin ay may pagbabagong desire na, may bagong course na, may bagong trajectory na, may bagong direction na. Ang pamumuhay na natin ngayon ay repentance na maglilid sa atin sa transformation of our sins. May pagbabago sa ating isipan. Ang conformity na natin na hindi na, ang gusto na natin na conformity ay hindi na sa mundo, pero na ito ay makikita kay Kristo as His followers. Naka-accord na sa salita ng Diyos. Nakatulad ng pag-iisip ni Kristo. Dahil sabi sa 1 Corinthians 2:16, we have the minds of Christ. Naniniwala po ba tayo dito? At kung meron na tayong pag-iisip na katulad ni Kristo, we understand and submit katulad ng pag-submit ni Kristo sa Ama. So ang punto ko, through union with Christ, believers are given Christ's mind to enable them to grow in truth and in knowledge. Kung wala tayong kaisipan ni Kristo,
hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos. We will never comprehend even a single spiritual reality. This is simply dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Dahil sa kanyang mediation. Kaya praise God, na-appreciate po ba natin ang mediation ni Kristo? We are granted to know and understand God, which is the very purpose of God. He revealed Himself to us so His people may know Him and understand Him. Kaya tignan niyo yung high priestly prayer ni Jesus Christ sa John 17:3. Ito yung pinreach at we preach pa ni Brother Nico. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Hindi ka susunod sa hindi mo kilala, sa hindi mo karelasyon. Di ba? Ba't ako susunod sa iyo? Asawa ba kita? Bakit ako susunod sa iyo? Nanay ba kita? Sumusunod ka kung meron kang relasyon doon sa nag-uutos sa iyo. Yun yung relationship ng sheep at ng shepherd. May relationship silang dalawa. Yun ang relationship ang meron ng master at servant. Dahil may, siyempre, distorted ang master and servant dito sa mundo. Pero sa atin, as Christ, as our great shepherd, our master, ay may biyaya at freeness tayo as His slave. Ang tunay na liberty natin ay pagiging alipin ni Kristo. So kaya pala binigyan tayo ng eternal life ni Kristo. Hindi lang para maligtas tayo dahil sa mercy, hindi lang para mabigyan tayo ng riches and inheritance, hindi lang tayo para makasama niya ng walang hanggan, pero ang very essence ng kaligtasan natin ay para makilala natin ang nag-iisang tunay na Diyos. The beatific vision. At si Jesus Christ, na kanyang bugtong na anak na ipinadala niya sa mundo para magligtas na makasalanan. Yun. At siya ang magiging pattern natin in eternity future. Magiging katulad natin siya. Kung ano ang meron siya, magkakaroon din tayo. Well, of course, hindi ito magiging parehas na divine tayo. Tayo pa rin ay nasa creature and creation relationship. Na tayo pa rin ay mediated. Hindi tayo since tayo ay nasa eternity, iniisip na natin, rekta na tayo sa Ama, mediated pa rin tayo ni Kristo. Siya pa rin yung ating head. Tayo pa rin ay ang kanyang body. And remember sa sinabi ni Kristo, this is eternal life, meaning hindi merely future. Ito na. Pero ang pagkakaroon ng eternal life ay hindi lang para tignan kung gaano katagal, yung quantity, pero yung quality ng eternal life. Ano yung eternal life? To know Jesus Christ. To know the one true living God, whom He sent, only true God and His Son whom He sent, Jesus Christ. And this implies, as Christians living in this world, hindi natin hihintayin na yung eternity, na eternal life in the future. Dahil nandito na tayo ngayon. God intends us to renew our minds. Kasi member na tayo ng eternal life by knowing Him and filling our minds by His truth. Instead na maging conform tayo sa mundo, dito pa lang kino-conform na tayo kay Kristo. This is our preparation sa pagpasok natin sa eternal life, mga kapatid. Kaya itong pagre-renew natin, hindi lang to basta magtanggal ng mga immorality sa isipan. Pero pagkilala na, teka, ang citizenship mo na ngayon ay hindi na sa mundo. Ang citizenship mo na ay nasa heavens. Ganon ka pa rin ba
Ang iyong pag-iisip ba ay katulad pa rin ng, or paano ko ba, ngay, ewan ko kung lahat ay nakaranas ng lumipat ng isang school to other school, no? Kung ikaw ay lumipat na sa other school, ganun pa rin ba ang isipan mo na sinusunod yung rules and regulation ng pinanggalingan mong school, ng former school mo? Hindi na. Meron ka ng bagong batas na sinusunod. Ito na yung new school. Hindi ka na, wala ka ng obligasyon na sundin yung gwardiya dun sa former school. Ang obligasyon mo na, ang task mo na, ay nandito sa panibagong school. So, ganun din sa atin. Yung school of the world, hindi na natin obligasyon na aralin pa, maghukay pa ng kaalaman sa mundo, pero nasa school of Christ na tayo. At yun ang task natin, ang maging malalim pa sa pagkilala sa Kanya. Paano? Hanapin ba natin siya sa gubat? Sa pinakamataas na bundok? Pero sa Kanyang salita na hawak-hawak ng ating mga kamay, kasama natin sa ating bahay. Available si Kristo sa atin para kilalanin natin siya, and yet, tamad na tamad tayong kilalanin siya. Nagmamatch ba yung sinabi sa 17:3? So this is eternal life, that the believers may know the only true Son and Jesus Christ. Ganun ba yung uhaw natin at desire natin to know Christ? Na lumago yung union natin sa Kanya? And this implies as Christians living this world sa atin. Ito yung new normal natin na pamumuhay. Sabi rin ni Pedro ito sa 1 Peter 1:14, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, and also be holy in all your conduct. Ang panawagan na ma-conform at ma-fashion ng ating kaisipan sa kaisipan ng Diyos ay ang pagiging banal. Ang pagtalikod sa kasalanan at paglago sa kabanalan. And again, malalaman natin ang kabanalan ng Diyos sa Kanyang salita, sa Scripture. And we must acknowledge na itong renewal ay progressive. Hindi ito one-time renewal, pero continuous. Meaning may ongoing obligation, not a one-time obligation. Tingnan niyo po ito. Parehas na utos. Go to the store versus love your parents. Parehas na utos yon, pero one time, go to the store at love your parents, ito yung ay continual na pag-uutos. Ganito rin natin dapat tignan ito at tanggapin. This is a constant and progressive saying yes to the Lord and no to the world. Ito ang constant na pagsabi natin ng oo sa Panginoon at pag hindi sa mundo. Even Jesus Christ, nung siya ay nabuhay dito sa mundo, nag-aral siya ng salita ng Diyos kahit nung bata pa lang siya. Lagi siyang nakikinig sa mga teachings, nagtatanong siya ng salita ng Diyos, pinuno niya ang kanyang kaisipan ng katotohanan, at hindi nagpahubog sa mundo. At ang result, Christ increases in wisdom and knowledge according sa Luke 2. Pagpapakita na though divine ang ating Savior, divine ang ating Master, nagpapatuloy pa rin at wala siyang tigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Walang pride sa puso na porke siya ay Diyos, ay hindi ko na kailangan dumaan sa proseso ng learnings and understanding. Pero ginawa niya pa rin yun. Kailan siya nagsimula? Bata pa lang. Hindi niya hinintay yung 33 years old at doon pa lang siya nagsimula. Bakit?
Dahil yun ang buhay niya. May delight siya sa pagkakaalam, pagkakilala sa Ama. At yung mga natutunan niya, ito yung tinayuan niya, ito yung pinanghawakan niya, in short, nagpasakop talaga siya. Kaya nga pag sa mga temptations, ang sinasabi, nasusulat. Lagi nagpapasakop siya sa kanyang mga gagawin. Papasakop siya sa kanya, sa salita ng Diyos. Kaya ang kaisipan ni Kristo, He humbles Himself before God. He loves His enemies. His food is to do the will of the Father. He has compassion to the lost, for He is focused on eternal things. Nung siya ay nagugutom na, pwede naman siyang kumain, magpahinga. Pero ang focus niya ay eternal things. Nung nasasaktan na siya sa cross, hindi siya bumaba doon dahil ayaw na niya. Pero ang focus niya ay ang eternal purpose ng Panginoon kung bakit siya nandoon. Meaning, naka-fashion, naka-pattern ng isip niya sa isipan ng Ama as one. And we may ask ourselves right this very moment, kamusta ang isipan natin? Ano ang laman ng isipan natin ngayon? Katulad ba ng mundo? Many Christians, ito ang problema ngayon. Knowingly and unknowingly, parehas na sila mag-isip ng mundo. Ano tayo mag-isip? Punong-puno ba ng rudeness ang ating isipan? Punong-puno ba ng unfairness, ng harshness, cruelty, covetousness? Punong-puno ba ng lustfulness ang ating pag-iisip? Hypocrisy? Boastfulness? Self-centeredness? Pagsisinungaling? Ang isipan ba natin ay punong-puno ng pagpaplano kung paano natin ma-execute ang next na i-commit nating kasalanan? Imbis na i-mortify natin yung na-expose nating kasalanan, nakikipaglaro pa tayo sa Kanya. At ang nasa isip natin ngayon, mahabagin naman ng Diyos, patatawarin naman niya ako, saka ko nabibitawan yung kasalanan ko, marami pa namang panahon. Ganyan ba tayo mag-isip? Kamusta ang laman ng isip natin? Ano ang mas binavalue mo ngayon? Ang pagsunod ba sa Diyos? O yung pagsunod sa tawag ng laman? Sa pagkakasala? Ano mas ino-honor natin ngayon? Yung kagustuhan natin o yung kagustuhan ng Diyos? Mas nade-delight ba tayo makinig at magbasa ng salita ng Diyos? O mas nagbibigay sa iyo ng delight? Nagkakaroon ka ng happiness sa salita ng barkada mo nang wala naman sa pananampalataya? Anong tinetreasure mo ngayon? Yung bagay na meron ka o si Kristo? Manifested ba ang hunger mo kay Kristo? Sa hunger mo sa Kanyang salita at prayer daily? San invested ang iyong isipan? San mo ini-invest ang lakas at oras mo? Kung desire mo magpamilya, mag-asawa, nag-i-invest ka ba sa pagiging godly man, godly woman? O nag-i-invest ka sa ideas ng mundo, sa mga romanticized na way ng pag-aasawa at pagpapamilya? Ay, gusto ko dito, cabin lag, or log cabin. Gusto ko dito. Sa pag-work mo, saan invested ang isip mo? Sa pagiging effective sa work para glorifying sa Diyos? O nagtatrabaho ka na katulad ng hindi mga Kristiyano na ang tingin mo sa trabaho ay pera, pera, pera. Posisyon, posisyon, posisyon. Power, power, power. Kasi pag nawala yung trabaho mo, gunaw ang mundo mo. Sa pag-aaral mo, saan invested ang isip mo? Sa pagiging diligent ba? Para maging pleasing sa Diyos? O katulad ng unbelievers na mga kaklase mo na iniisip lang ay kalayawan, trend sa mundo, anong uso ngayon sa TikTok? Kamusta ang isipan natin pag may nakaka-offend sa atin? Punong-puno ka ba ng bitterness? Punong-puno ka ba ng unforgiveness at gusto mong maghigante?
O ang isip mo ay katulad ni Kristo na nagpatawad dahil pinatawad tayo sa kasalanan natin na hindi rin naman tayo deserving na patawarin. Kamusta ang isipan natin na pag may nangangamusta sa atin o nag-a-advise sa atin, nare-resist natin yung mga naririnig na as if di na natin kailangan yung mga naririnig natin. Dahil alam ko ang dapat kong gawin. Kung ang pag-iisip natin ay ganito, okay lang ako, wag niyo akong alalahanin. Naku kapatid, mag-alala ka. Hindi ganyan ang tunay na nakasumpong ng grasya ng Diyos. Hindi ganyan mag-isip ang nakay Kristo. Romans 6:22, but now that you have been set free from the sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Pinalaya na tayo sa kasalanan. At tayo ay sinasanctify ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng mga kapatid natin. Kung gusto natin marinig yung tinig ni Kristo, maririnig natin yan sa tinig ng ating mga kapatid na nililid tayo kay Kristo. Na binibuild up at in-encourage tayo kay Kristo. Nire-rebuke tayo kung nagkakaroon tayo ng mga maling pamumuhay. And since Christ died for us, ang ating buong pagkatao at isipan ay para na sa Diyos at sa Kanyang kingdom. Hindi para magkasala. Ito yung panawagan natin, or panawagan ni Pablo sa atin ngayon, na i-renew ang ating isipan na para bang reprogramming ng PC. Na wala na talagang matitira. Nire-reprogram natin yung isip natin sa mga desires na hindi carnal. Pinapalitan ng mga spiritual na bagay, truths, ang mga carnal thoughts natin. Bakit ayaw natin mangyari yun? And as believers, may delight na tayo doon. Sa ginagawa ng Diyos. Una na sa atin ang kingdom at katwiran niya. Na-appreciate natin pag nako-convict tayo, hindi tayo napapahiya. Hindi tayo na-o-offend. Ang isip natin ay mananampalataya tayo kay Kristo at dumidepende lamang tayo sa grasya niya kung paano tayo tutuwirin, kung ano yung mga ibibigay sa atin. Kaya nga ang panalangin natin, tinuro ni Kristo sa atin, O Lord, give us this day our daily bread. At katulad ni Kristo, nang may buong submission, ang kanyang panalangin din ay, Thy will be done. Mangyari ang kalooban ng Ama, kahit pa sa kamatayan. Dahil habang nire-renew tayo ng Diyos, natatransform tayo sa kabanalan. Nababago ang laman ng isipan, napapalitan ng bago. Yung mga indwelling sins na mortify at nabivivify ng katotohanan. At habang tayo ay patuloy na nare-renew sa isip ng Diyos, nag-guard tayo. At mas nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga gagawin. And this leads us to our second point. An appeal to discern our will after God's will increasingly. Isang panawagan na suriin at iayon ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos ng may paglago. Ang renewed mind ay nakaka-discern ng kalooban ng Diyos sa hindi niya kalooban. Kaya madidiscern natin kung meron tayong renewed minds, ang motive at desire na gagawin natin. Kung ito ba ay aligned sa kalooban ng Diyos, aligned sa purpose ng Diyos. Para kung hindi, dito tayo isa-sanctify. Hindi, dahil bibitawan na natin itong mga motives na ito na hindi pleasing sa Diyos at papalitan natin kahit mahirap. Kaya nga may battle, may war within. Kasi pinapalitan ng Diyos ng kalooban niya yung kalooban mo. Kalooban nating mga mananampalataya. Kaya ang panawagan sa atin,
i-discern natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. As Christians, our discernment is grounded alone in God's revealed Word. Hindi tayo nag-discern na, ay, pakawari ko, ganito. Pakiramdam ko, sa opinion ko, ganito ang kalooban ng Diyos. Hindi po sa ganito. Hindi kung sino ang nagsabi, hindi kung sino ang nagdikta sa'yo, or ito yung dinidikta ng puso ko, papakinggan ko siya. Again, our heart is a deceiver. Hindi sa sigaw ng mundo na kahit maraming gumagawa, gagawin mo na rin. Ay, ito siguro yung kalooban ng Diyos kasi ang dami nang gumagawa. Pero ang discernment natin is grounded, rooted in God's revealed Word alone. Sabi sa Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Ang discernment ay mga hindi nakikita ng mata, na seemingly tama, pero mali pala. Kasalanan pala. At ito ang salita ng Diyos na kaya niyang tumagos, maghiwalay sa kahit na napaka-invisible. Na kasalanan pa pala yun. Nadi-discern natin kung kalooban ba ng Diyos yun o hindi. Kahit masayang-masaya ka. Kahit lahat ay nagre-rejoice sa nangyayari. Teka, wala to sa Bible. Hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa Psalms 119:104, through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every evil things. This means, ang ating maturity ng discernment ay by the training of from the God's Word. Training in His Word. Nagpapatrain ba tayo? Nagpapadisiplina ba tayo sa salita ng Diyos? Ang punto ko lang, believers are sanctified by God as He fills their minds with truths and sets their affection on what is spiritual. Hindi lang tayo nilalagyan ng katotohanan sa isipan, nagwo-work siya sa ating affection. At inilalagay palagi sa spiritual things. Kaya nga nako-convict tayo, di ba? Pag nakagawa tayo ng pagkakasala, masakit sa atin. Kasi yung affection natin, nasa spiritual life na, nasa spiritual things na. Remember, we have the will of Christ sa Romans 7. Through His death, we are released from our old and foolish desires, foolish wills to bear fruit to God. Kaya tayo pinakawalan or pinalaya sa kamatayan ni Kristo ay para mamunga na tayo sa Diyos. Hindi na tayo mamunga ng mga bulot na prutas ng kasalanan. At ito ang promise ng Diyos sa atin, na gawin tayong sumusunod ng may buong pag-iingat sa kalooban niya. Kaya tignan niyo po, Christ's desire and will is to glorify God by accomplishing His will. Diba? Yung sa sermon sa John 17:4-5. Yung kanyang kalooban ay gawin ang kalooban ng Diyos at ang paggawa ng kalooban niya or kalooban ng Diyos ay glorifying sa Ama. So nag-glorify ang Ama whenever we do His will. Kaya nga ito rin ang sabi ni Christ sa John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His works. Pagpapakita, hindi sinasabi dito na hindi siya kumakain ng pagkain, pero mas valuable, incomparable ang kalooban ng Diyos kaysa sa pagkain. Na kahit kapalit pa nito ay kamatayan, hindi niya ipagpapalit sa kalooban ng Diyos. Posible ba nating magawa ito? Parang superhuman na tayo Yes, mga kapatid. Because Christ now living in us. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ.
Minsan kala natin abstract yun. Pero may kapangyarihan na tayo. Yun nga lang, mahina ang pag-exercise natin ng kapangyarihan na yun. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Yung ating pamumuhay ay by faith na in Christ. Yung pagkikinig natin ng sermon, by faith in Christ. Yung pagkain natin, by faith in Christ. Pag-acquire natin ng mga gamit, by faith in Christ. Hindi na para maibsan yung ating pride. Hindi na maibsan ang covetousness natin. Pero ginagawa natin ito for the sake of His Son, by faith, who loved me and gave Himself for me. Isipin nyo, walang ganito. Na walang nagmahal sa atin at walang nagbigay ng sarili sa atin. Walang namatay para sa atin. Saan kaya tayo pupunta? Saan tayo pupulutin, mga kapatid? Kaya through faith, Christ shapes our desires, our motives, through His words, nahuhugasan ng kaisipan ng ating mga kaisipan para maiba ang ating mga kalooban. Dahil magkasama ang isip at kalooban. Kung ano ang pag-iisip natin, yun din ang kalooban natin. Yun din ang nasa puso natin. Kaya ang panawagan sa atin, ihubog natin, i-check natin, i-discern, i-prove natin kung kalooban ba ito ng Diyos. Yung bawat gagawin natin, ipapamuhay natin, kalooban ba ito ng Diyos at ng may paglago. Lumalago tayo sa pag-check, pag-match ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Increasingly, ibig sabihin sa emosyon, yung impluwensya ba natin, ay galing sa Diyos o sa mundo. Pag sinabing increasingly, may sense ito ng experientially, visibly na nakikita. Example, you're increasing in your prayer, your devotion. May increase ka sa iyong devotion. Anong progress mo? Paano yung progress? Ikaw ay by process. Ako ay gigising para sa Panginoon at magbabasa at magme-meditate. At kung ano yung progress mo doon, mag-i-increase yan outwardly. Makikita yan. It may sound legalistic, pero kailangan natin gawin. Kung titignan natin ito na legalism, ang tinuturo ni Pablo, hindi ito gospel. Again, kaya mo pinipilit yung sarili mo manalangin, mag-meditate ng kanyang salita. Kasi follower ka niya. Pinagkamatayan ka niya. Again, anong hugot mo? Habag. Awa. Awa na lang na meron kang nababasa at naunawaan sa salita niya. Kaya nga, sa 6:10 ng prayer ni Christ, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nag-i-increase ka sa pag-submit sa Panginoon at nakikita ito sa iyong buhay. Nag-i-increase ka sa pag-ibig. Nag-i-increase ka sa pagiging joyful. Nag-i-increase ka sa pag-honor sa iyong mga magulang, pagmamahal. At itong conformity ng kalooban at isipan natin ay work ng Diyos. Through His Spirit and His Word. Ito yung tinatawag nating sanctification na binasa natin kanina. Meaning ang lahat ng iniligtas ng Diyos ay babaguhin niya as His promise sa Ezekiel 36 at Jeremiah 31. At ang inuuna ng Diyos ay ang pagpapaliwanag, enlightenment ng kaisipan. Dahil sa ilalagay sa atin ng Diyos na katotohanan, makoconvict ang ating puso at maglilid sa submission sa Kanyang salita at kalooban. Kaya nga sabi sa John 17:7, sorry, ang dami kong John 17 kasi ito ay pagkakaunawa, no? Dahil ang nakapattern ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos,
Nalalaman natin kung ang gagawin natin ay kalooban ba ng Diyos o hindi. Hindi tayo nagiging padalos-dalos. Hindi tayo nagpapadala sa alon ng mundo. Kaya may nakita akong nakasuot ng t-shirt, may print, never satisfy yourself with normal. Kaya nangyayari, yun yung problema ng mundo. Walang satisfaction. Nagkakaroon ng mga wokeism, patuloy ang innovative, paghanap ng mga different schemes. At tayong mga Christians, we have to live in the normality that is accords with His Word. Normal lang sa atin ang magpasakop. Hindi yun, wow, spectacular ka na. This is a normal thing, ang pagpapasakop at pagsunod sa Kanyang salita. Hindi tayo naghahanap sa Kanyang katwiran, hindi tayo nag-aaral ng Kanyang kalooban para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Dahil gusto lang ng emosyon natin. Dahil umaayon ang sitwasyon natin. But sad to say, maraming Christians na namumuhay sa malayo, sa kalooban. Ang affections nila ay based na sa pakiramdam, based na sa uso, based na sa ginagawa ng karamihan. Again, God sets our affection of what is spiritual. At yun na dapat ang ating logical na pamumuhay. We must understand, yes, it is an appeal to us ni Apostle Pablo, pero ito ay work sa atin ng Diyos. God works for us and we respond. Philippians 2:12 to 13. He will work and His work will complete. Philippians 1:6. So this means, yes, we have a duty to do, not as an initiator, but only as responders. Nagre-response lang tayo sa Kanya. Ito ay logical response. Spiritual worship, the master calls, the slave will answer. Just like the father calls his child, the child will respond, which is a logical response. Katulad ng nangyari kay Tomas, na pagkatapos niyang mahawakan ang kamay ni Kristo, nagkaroon siya ng confession ng pananampalataya niya kay Kristo at nasabing, my Lord and my God, na nagbunga ng pagsunod, which is a logical response. Naalala ko dati, nung high school ako, ewan ko kung nangyari sa inyo to, CAT. Member ako ng CAT, tapos pinapakinang namin yung buckle namin, yung pinaka, anong tawag ng glow shine, glow, meron yun eh. So, pinapakinang namin yon, hindi para mag-stand out ako na, uy, makinang. Pero para maging ordinaryo ako sa CAT platoon. Kasi, pag hindi makinang yung buckle mo, kakaiba ka. At yun kasi yung rules eh. Yun ang ibinigay, lagi niyong isa-shine yung buckle. Kaya yun yung logical na dapat kong gawin. Hindi ako nagpapasikat na sinashine ko yung buckle. Pero yun yung pagsunod ko sa rules ng CAT sa school. Yung uniform ni ate, pinaplansya, nilalabhan, hindi dahil para mag-stand out siya sa kumpanya niya na wow, labado yung damit. Di ba logical na lalabahan mo naman yung damit? Paplansyahin mo? Kasi, illogical, paglukot-lukot at hindi bagong laba ang iyong sinusuot. Kakaiba ka. Hindi normal, di ba? Kasi yun yung logical at expected na dapat gawin. Which is ganun din sa atin. Ang logical na dapat natin gawin, since tayo ay nasa pamilya ng Ama, nasa kaharian ng Diyos, tinuturing niyang anak, katawan ni Kristo, grafted sa olive tree, tayo ay aayon sa kalooban niya. Kaya nga sabi kanina, we can do it because Christ lived in us. Dahil Christ, hindi lang parang passive lang siya na nasa sa atin at namumuhay. Siya ay great shepherd natin, Psalms 23. When we are seeking and studying His Word, Christ is guiding us. Christ is ministering in us.
Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding in your ways. Acknowledge Him. Acknowledge Christ and He will make straight your paths. Na-acknowledge ba natin ang mga bawat desisyon natin? Bawat plano natin, na-acknowledge ba natin ang Panginoon? O hindi? Kaya ang challenge natin, una, walk in the Word. Or walk in the Word, sorry. Nalito na rin ako. Walk in the Word. Lumakad sa salita. Magpa-transform tayo sa salita ng Panginoon. Mag-obey tayo at mag-submit sa kanyang katotohanan. Dahil true transformation happens when mind is fixed on Christ, on eternal things, and the truth of God's Word. Hindi ka pwedeng mare-renew pag wala itong mga ito. Huwag natin payagan na pigain tayo ng mundo, ang isipan natin na maging katulad tayo ng nasa paligid natin. Renew our mind. Magkaroon tayo ng change of worldview. Hindi okay magsinungaling. Hindi okay magnakaw. Hindi okay mag-commit ng affair. Affair na lang ang tawag. Unequally yoking. Adultery. Hindi yan okay. Grow in the knowledge of Christ must be regularly adding truths by reading and meditation. Wala tayong ibang pwedeng pagpuntahan at pagkuhanan kundi sa kanyang salita. Seeking Him first and His righteousness. Must be consistently reminded of the gospel na si Kristo ay namatay para sa atin, na siya ay naging ransom para sa atin, na siya ay naging curse para mawala ang ating curse at mapagbayaran ang ginawa nating kasalanan sa krus. Kasama na rin ang pag-renew ng ating isipan by reading books, by actively engaging sa teachings and lectures, mga rich in doctrines, sa Sabbath school, sa mga fellowship. Sa fellowship, huwag natin mamaliitin. Sa fellowship, may mga insights doon. Iron sharpens iron. Mare-rebuke tayo. Ma-encourage tayo. Madidiscipline tayo secretly. And when we act in faith, mas nare-reveal sa isip natin ang katotohanan, mas na-enlighten tayo ng banal na spirito. Pag may struggle tayo, nakikita natin, ay, exposed ako sa temptation. Exposed pala ako sa mga kasalanan na ito at nai-illumine tayo ng banal na spirito through His Word. Nahahasa yung pag-aalala natin kung tayo ay kung ang ating ginagawa ba ay pleasing sa Panginoon o hindi niya kalooban. Nare-remind tayo pag meron tayong mga sufferings, yung isip natin, ay wala na. Talo na naman ako, lagi na lang ako may sufferings. Hindi po ganon. Kaya tayo may mga sufferings para mahasa yung isip natin to remind us yung mga gospel blessings, gospel promises at si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus. Hindi kung ano-ano ang iniisip natin, wala na talaga akong pag-asa. Lagi na lang akong ganto. Pero hindi. Tinutulungan tayong i-remind sa katotohanan. And as a church, we have to cultivate a culture with God-word-mindedness with the saints. Sabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in our hearts to God. Meaning, nagtutulungan tayo as a church. Nagtutulungan tayong lumaban sa mundo. Nagtutulungan tayong lumakad sa salita. Pag may nanghihina, encourage. Huwag natin idikdik. Yan ka kasi. Hindi po tayo yung mga kaibigan ni Job. Number 2, na challenge, war against the world. This is war. We must discipline. Hindi yung, huwag natin isipin, no, na pupunta tayo sa
bayan at gegerahin natin yung bayan at yung mundo. O kaya hindi po ganun. Ang ibig sabihin ng war against the world, we must discipline our bodies and minds in the light of the scripture. Yung mga pumapasok sa'yo, ulit, passive yan, natatanggap mo, wag mong i-entertain, i-resist mo. Constant ang pag-say no diyan sa mga ideas na yan. Wag nating isipin na ito ang ginawa ng Diyos para tayo ay masaktan. O naisip natin, ay, hinayaan ng Diyos na nagkasala ako, therefore, sasubmit ako. Hindi po ganon. Kailangan may paglaban tayo actively. Pag-resist sa mundo, sa kaisipan ng kasalanan. Huwag nating isipin na ginawa na ng Diyos ang part niya, ngayon tayo naman, hindi po ganito. Dinidisiplina tayo ng Diyos as we discipline ourselves by His Scripture. Dahil yung work, yung desire natin to discipline ourselves, work niya yon. When we do not resist the ideas and principles of the Word, you are willfully and constantly allowing it to mold and conform you sa ideas na yon. Kaya ang panawagan sa atin ni Pablo, lumaban tayo sa mga prinsipyo. Sa abortion, LGBTQ, we have to take a stand. Kahit na parang di tayo papakinggan o pagtatawanan tayo, we must not only resist but to expose them. Siyempre, iba yung pag-expose sa pinapahiya natin sila. Pwede mo siyang kausapin. I-share ang gospel. Yun ang pinaka-mainam na rebuke at pag-expose din. Hindi yung, ay, ganyan ka, hindi ka mahal ng Diyos. Mapupunta ka sa impyerno. Share mo ang gospel sa Kanya. Kita niyo po yung mayroon pong noong 300 AD, si Telemachus. Uso kasi noon yung gladiator. Naglalaban-laban yung mga tao at nasa malaking arena at nagpupustahan sila. So, nung nauso na yung, or kumalat na ang Kristyanismo noong mga time na yon, nagstand ng sa faith si Telemachus, pumunta sa gitna at pinatigil niya yung gladiator na war. So, dalawa daw yung nangyaring pwede, kasi dalawa yung tinuturo na history. Yung iba, noong una, binugbog daw siya, nung dalawa, pinatay. Pangalawa, pinag-stone siya sa death. Ibig sabihin, yung idea ng pagpapatigil niya ng gladiator ay hindi tinatanggap ng crowd. Pero alam niya yon na hindi tatanggapin. Pero nag-stand siya sa pananampalataya. After mga, siguro, ilang years, nakita kasi yun ng mga Christians. Tara, ipaglaban natin na ipasarado na yung gladiator. At yun na nga, yung petition na yon ay nag-grant at nahinto na ang gladiator na game. Na kahit, ano sinasabi sa atin nito? Kahit na nakikita natin parang seemingly walang pag-asa na yung ating kaibigan na ganito ang kasalanan, member ng ganito, na LGBT, pwede mo siyang share ng gospel. Kung hindi man ngayon, nagpunla ka na ng katotohanan sa Kanya at ang Panginoon na ang bahala na remind sa Kanya yon. Kaya kailangan, we have the strength, prepared tayo, we must have the courage to resist the ideas ng mundo ngayon. Kahit parang sobrang common na at hindi na mabubuwag. Resist the ideas. May tumatawag pa ba dito sa mga na siya naman ay lalaki pero ate na rin ang tawag mo? Hindi. Huwag tayong umayon. We must take the stand. Kunyari, yung pera. Money is not a sin pero ang mundo ginagawang Diyos. We must take a stand na hindi dapat Diyos ang pera. Technology or AI, magagamit sa advancement ng kingdom pero ginagamit naman sa scam. Huwag nating umayon doon. Hard work,
Sinasabi sa Bible, dapat ito ay gawin mo para sa glory ng Panginoon, pero sa mundo, yan yung chief end nila. Magtrabaho ka kasi. Yung sex, gift yan ng Diyos sa mag-asawa. Pero sa mundo, ito yung sukatan ng pagiging lalaki o sukatan ng pagiging kumpleto at kasiyahan ng isang tao. Kung wala ka nun, kulang ka. Mahina ka. Nakita nyo kung paano dinistort. And as a church, we have to live in the Word as light and salt to reflect God and to live as His holy community. As His holy community. So, tayo mga kapatid, tinatawag tayo na sa pagkakaunawa natin sa chapter 1 to 11, di ba, rightly response lang naman talaga natin ang ibigay ang ating buhay, ang ating isipan as our logical na pamumuhay sa Panginoon. Logical naman na talaga ang ating pagsunod. Dahil ito na yung ating pamumuhay. Disiplina natin ang ating katawan. I-train natin ang ating mga sarili into godliness. Make every effort na ma-supply or ma-supplement ang ating pananampalataya, 2 Peter 1:7 or 1:5-7. Because without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung wala ka pa kay Kristo at ang iyong isipan ay taliwas sa kalooban ng Panginoon, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ka makakabilang sa kaharian ng Diyos. Tinatawag ka ngayon na magkaroon ng change of mind. Na pagtalikod sa iyong sarili at pagsunod sa kanyang kalooban. Maniwala ka na si Kristo ay nagliligtas. Na ang kanyang ginawa sa krus ay para sa kaligtasan ng makasalanang tulad ko at tulad mo. Na walang ibang binigay ang Diyos para tayo ay tanggapin ng Ama. Wala tayong magagawa para tayo ay maligtas sa ating sariling kalakasan. Si Kristo lamang at ang kanyang ginawa sa krus ang tanging daan para tayo ay ma-reconcile at maging katanggap-tanggap. At kung gusto mong magkaroon din ng thoughts na ito, gantong renewed minds, hindi mo magagawa yan sa sarili mo. Kailangan mo ng mediation ni Kristo. Kaya repent from your sins and believe the gospel hanggat may oras pa. Kung ikaw ay professing Christian, naisip mo talaga na ikaw ay lumago sa renewal of your minds in the truth according in His mercy. Praying sa mga wala pang pananampalataya at wala pang mga kabilang sa local church na ito, na maging kaisa ka namin sa pananampalataya. Maging kaisa ka din namin at makasama ka namin sa iisang bulwagan ng pagsamba. Maging miyembro, maging kapatid sa pananampalataya. Let us pray. Maraming salamat muli, Panginoon. Kami ay binigyan mo ng pagkakaunawa kung ano ang dapat naming isuko sa iyo. Yung aming isipan, Panginoon, ay punong-puno ng mga bagay, mga garbage na hindi naman kailangan sa iyong kingdom. Kaya nagpapasalamat kami dahil sa iyong mensahe. Ito ay nililinis mo. Tinutulungan mo kaming i-expose sa amin kung ano yung mga pag-iisipan namin na hindi ayon sa kalooban mo, na hindi fashioned sa iyong isipan. Maraming salamat dahil nakikita namin yung fulfillment
ng inyong pangako sa amin na talagang ginagawa mo as you sanctify us in your word. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagmamataas namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pag-iisip namin, pagre-rebel namin sa iyo, pagiging laban namin sa iyo, na kadalasan pag kami naharap sa mga struggles, ang una naming maiisip ay disbelief at doubts. Hindi namin naunawaan na kaya pala kami dumadaan sa mga ganito, mga paghihirap, pagdurusa, ay para makita ka namin lalo. Ma-expose yung mga dapat naming i-mortify at mapalitan ito ng iyong salita. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at i-ready mo ang aming isipan at puso muli sa aming mga ipapartake na elements ngayong araw. Muli, ikaw maitaas at binibigay namin sa iyong kamay ang aming gagawin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you.